alam niyo po, na linggo-linggo ang schedule ko po ay wala na po akong, usually sa Maseda ako kaso dahil sa anniversary po natin, linggo-linggo, laging nasa probinsya ako, tulad po ngayon. At nagmi-minister, nagtuturo kung ano ang kailangan ng mga tao ngayon. Kapag ka ikaw ay magpapagamot, siyempre titingnan ng doktor kung anong problema. Usually, meron po silang sinasabi na yung babae pag nanganak, nanginginig, na hindi na makabangon, nanginginig daw. Sabi nila, kulang daw sa potassium. No? Meron bang nakaranas ng ganon? Ang binibigay nilang pagkain ay yung saging. Dahil sa hindi na makabangon yung nanganak. No? Minsan, kaya po walang biyaya, walang pagpapala kasi nga may mga bagay na wala sa atin. At ito po ay pinipilit kong iparating sa bawat isa. Depende sa mga pangangailangan po ng simbahan. Hindi ka naman magtuturo para lang magturo Magtuturo ka kung ano yung kailangan ng tao. At ito po, katulad po sabihin natin, ano bang tawag dun sa lumalabas na tubig, yung ginaganon? Bombahan! Bombahan. Lakas ng boses mo No? Katabilan tayo. Ngayon, sa Maynila ay halos wala ng ganyan. Ganon na lang. Anong tawag doon? Yung gripo, di ba? Ngayon, kung kailangan mo ng tubig, kung nasa Manila ka, mahihirapan ka na maghanap ng ginaganon. Ang kailangan mo, matutulong na ganyan. Ngayon, pag nandito ka sa probinsya, usually, may ganun pa. No, meron na rin ganun. Pero kung sabihin natin, hindi mo alam, hindi mo alam. No, mauuhaw ka. At dito po sa salita ng Diyos, nandito po nakalagay yung mga dapat mong gawin para, sabi mo sa katabi mo, para gumanda-ganda ka naman. Parang gumanda-ganda ka naman. Ano? Ang isa po rito, alam nyo, sige po, settle down na kayo. Kasi, tulad po ng nabanggit ko kanina, kailangan mong magpapansin sa Diyos. Ayan. No, kailangan mo magpapansin sa Diyos. Kailangan mong tumawag sa Diyos. Ang tumatawag sa Diyos ay hindi niya bibiguin basta tumawag ka. Pero kasi yung mga tawag-tawag, no, hindi niyo pa napapansin, mga boys, may mga girls na nakukuha sa lechon manok. Pinadalhan ka lang lechon manok, sinagot mo na. Hindi mo pa nga nakikita, nakikipag-I love you-han ka na. Oh, no? Naging kasintahan mo na, katipan mo na sa text lang, hindi mo pa nga nakikita. Ini-imagine mo, siya si Piolo, ano ba yun? Pagkita mo, siya pala si Katsupoy. Kumbaga, gusto po natin, ganito po, mga kapatid, pakinggan nyo po ito, pakinggan nyo, no? Pakinggan nyo to, seryoso to Pinipili, magpapatawa lang ako ng magpapatawa kasi para di tayo antukin. Pero mga kapatid, ito parang ang hirap kasing mag-sermon kapag yung kongregasyon mo gumagalaw. Daming gumagalaw na ganyan, parang langgam mo, ikutan na ikutan. Anong tawag rin? Traveling congregation. Naglalakbay. Pakinggan niyo pong mabuti ito mga kapatid kasi kung hindi ito matututunan ng mga Kristiyano, aasa sila sa wedding para yumaman. Pag ito hindi matutunan ng mga Kristiyano, aasa sila sa supistik. Sa lot-o. Kasi yung panalangin nila hindi tumatalab. Aasa ka pa sa iba para lang magkapera. Aasa lang sila sa doktor. Ano yun? Kasi di sila gumagaling. Kaya ano po dapat alam ito ng mga Kristiyano. Kasi ang Diyos po ay nagpapagaling at nagpapasagana. Pero paano nga? Ito po ay hindi basta tumawag ka na lang sa Diyos, meron siyang hinihingi. No? May hinihingi ang Panginoon para malaman ito at hindi po madali. Sinasabi ko na po sa inyo. Hindi madali. Ang Diyos po ay sumasagot ng panalangin kung masasagot mo rin yung hinihingi niya. Ulitin ko po, ang Diyos po ay sumasagot sa panalangin.
kung maibibigay mo rin yung hinihingi niya. Kung masasagot mo rin yung hinihingi niya. Sabihin mo ganito, punta tayo ng simbahan. Sagot ko na pamasahe mo. O, di sinasagot mo. Ang Diyos mo ay nasagot sa panalangin, sa kahilingan natin, kung sasagutin mo rin yung hinihingi niya. Kasi kung lahat na lang ng hiningi ng tao, ng hindi mo na ibigay yung requirements niya, makukuha mo, edi sana maayos na tayong lahat. Hindi nga ganun eh. Maniwala po kayo, may mga panahon, ang Diyos hindi namamansin. Kanina, pinakita ko lang po sa inyo yung isang pagkakataon na hindi sana lalagpasan ka ng Diyos. Hirap na silang magsagwan, di ba? Hirap ka na sa buhay, pero lalagpasan ka sana ng Diyos. Kung hindi natin alam yung dapat mong gawin, lalagpasan ka ng Diyos. Eh, ano nga gagawin natin? Eh, ano nga nakalagay na nga sa Bible, no? Tumawag ka, sumigaw ka. Hindi literal. Alam naman natin yun eh. Hindi literal, nasisigaw ka kasi hindi naman palakasan ng boses ito. Pero kailangan mapansin ka ng Diyos. Sasabihin ng Diyos sa'yo, linggo-linggo na ito nagsisimba. Linggo-linggo na ito nagbabasa ng Bible ah. Alam niyo ba sa Mercury? Ano yung Mercury? Tindahan lang? Gamot. Maraming bagong gamot doon. Alam niyo kung bakit? Hindi pa kasi naiinom. Di ba may patalasa sa ganyan sa Mercury? Gamot ay laging bago. Sa mga Kristiyano, ang Bible ay laging bago. Hindi nababasa. Ay, hindi ka gagaling. Kasi ang Bible niluluma. Nakuha niyo mga kapatid? Me. Sa mga Kristiyano, ang Bible hindi pwedeng laging bago. Dapat yan naluluma yung bakit binabasa eh. At sana makita po ng Diyos na nagsisimba na to. Seryoso na to. Alam mo yung mga katabi mo, yun nanliligaw ba sa'yo? Seryoso? Hindi. Sabihin mo, hindi. Eh, ba't mo sinagot? Kasi hindi ka rin seryoso. Ano mangyayari sa love life nyo? Iiyak ka. Kasi ang Diyos po ay siniseryoso. O sige po, ituloy po natin ito. Kasi sandali lang po tayo. No? Paki-yug-yug lang yung katabi sabihin. Parang awa mo na. Huwag kang matutulog. Kasi tanghali pa lang, inahantok ka na. Kasi tanghali pa naanto ka na. Okay, so saan ba? Sa Mercury, ang gamot ay laging Bago. sa mga Kristiyano, ang Bible ay laging Bago. hindi binabasa eh. Pakihina nga po kung saan yung control nito. Nag-feedback kasi. Kasi maniwala po kayo mga kapatid, sabi ko seryoso ito. Alam nyo, nakalagay po sa Biblia. Tanungin nyo ang pastor nyo kung nasaan. No? Ang sabi niya, pag natutunan mo ito, hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. Oh. Nakalagay sa Bible yan. Pag natutunan mo ito, ito pinag-aaralan po natin. Darating ang panahon, magiging masagana ka, hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. Eh, sino may gusto ng gano'n? Eh, bay ako. Kung pwede pa, kung 5 kamay ko, tataas ko lahat yan. Bakit? Kasi seryoso ang Diyos eh. Nasabi niya, kaya kong iangat ang buhay mo doon sa lugar na hindi mo na kailangang mangutang. Alam niyo pa kung saan nakalagay pa yan? Sabi niya gano'n, aalisin ko ang lahat ng sakit sa buhay niyo. Mawawala ang lahat ng sakit. Nagsakit ibarukong ko. Sa mga Ilocano yan. Nagsakit si ate. Lahat na lang may masakit. Pati bulsa, masakit. No, amen daw. Hindi po ako paki-check nga ako saan niya. Sa Deuteronomy 28 yan. Ipabasa ko na nga lang. Tingnan nyo. Isa-isa nyo ba? Bigyan nyo sa akin para Hindi mo sa katabi mo, di ka ata naniniwala eh. Yung sinabi niya na na darating ang panahon
Di ka na. Deuteronomy 28 yan, 28. Nasa chapter 28 yan. Na, binibilisan ko po to para ano. Alam niyo po, yung mga abogado, yung mga lawyers, kapag pinaglalaban nila yung kaso mo, meron silang libro na binabasihan. Ano yung libro yun? Yun yung batas. Di po ba? Ngayon, ang libro po natin, ito yung Biblia. Ito yung nagsasabi kung ikaw ba ay may laban o wala. Kapag ka hindi mo alam ito, pwede kang lokohin. At ang dami pong mga tao ang naloloko ng dyablo. Namamatay silang maaga at kita na? Pakibawas yung echo, brother. Anong chapter yan? Halika. Ito si Jasmine. No, pakibasa mo yung part na yan. Ano ba, English, Tagalog? Tagalog. Ito, available pa to. Kung susundin, Tumawa kayo, joke yun. kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyong lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang inyong Diyos na si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo sa maraming anak, masasaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inahing butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya silang pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganon, may kita Sa ganun, may kita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganahin ang ani ng inyong bukurin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Magkapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. See? Sabi niya kung matututunan natin ito, hindi na kayo mangungutang, kayo na magpapautang. Sino may gusto? Magsabi ng amen. Amen. Abay, gusto ko to. Sawang-sawa ako sa kahirapan. Sawang-sawa ako sa kulang. Sawang-sawa ako na nang hihiram sa tao na alam ko na hindi ko na maibabalik. Sawang-sawa ako doon sa kapos. Kaya sasabihin mo gano'n, pera ang pinag-uusapan. By pera ang sinasabi ng Diyos dito, hindi na kayo mangungutang, kayo na magpapautang. Sabihin mo sa katabi mo kasi marami ka ng pera. Kasi marami ka ng pera. Ano ibig sabihin to? Walang plano ang Diyos sa'yo na maging mahirap ka. Ano ibig sabihin? Maging milyonaryo na ba tayo? Sana. Milyonaryo sana. Basta ang alam ko, meron lang. Yun ang ayaw ng Diyos, yung tatanggalin niya sa'yo, ang gusto niya tanggalin sa'yo, yung laging wala. Na ang mangyayari nito, mangungutang ka. Kasi wala. Ayan na po, yan po, kababasa. Sabi niya, kung susundin mo, kung matututunan mo, nakalagay dito, hindi nakabase kung may pinag-aralan ka o wala. Ang sinasabi rito, kung matututunan mo yan, hindi ka na mangungutang, ikaw pa magpapautang. Hindi ka tang isip ito Kaya seryoso po ito Sabi niya, kung matututunan mong sumunod. Sumunod saan? Sumunod sa Diyos. Asan ang mga utos niya? Di nasa Bible. Dito po sa babasahin ko po sa inyo, dito po sa Luke 24. Ito, nasa cellphone ko yung Bible. Luke 24. Magkakasama sila ng mga disipulo. Magkakasama sila. Ngayon, si Jesus po ay namatay na, pinako na, tapos nabuhay ng muli. Ngayon, magkakasama sila. Pinuntahan ni Jesus yung mga disipulo niya at ito, Tingnan niyo po
Ngunit siya ay, sa verse 29, nandyan po kayo? Amen. Verse 29, sabi niya, ngunit siya ay, atras ako, verse 28, malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan. Malapit na sila doon sa pupuntahan nilang lugar. No? Nayon, ang tawag dito, hindi naman bansa ito eh. Yung lugar yan, napupuntahan nila, at malapit na. At si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Okay, kung galing ka ng Maluwid, pupunta ka ng Pura, ano yung susunod na bayan pag lumagpas ka sa Pura? Kung galing ka ng Maluwid, ano na? Victoria po. So, kung galing ka ng Maluwid, pupunta ka ng Pura, pag lumagpas ka sa Pura, anong susunod na bayan? Ha? Ramos. Ayan, gusto ko po palang banggitin sa inyo na ito pong simbahan dito sa Pura ay napanaginipan ito. No, ito hindi basta pinili na lang, kung hindi ito po ay revelation. Okay, saan kayo pupunta ngayong anniversary? Pura. Pag lumagpas kayo, saan kayo pupunta? Makakarating? Ano yung susunod po rito? Ramos. Okay, tingnan niyo po ha. Ang pupuntahan nila Jesus, sabihin natin, ay Pura. Pero tingnan niyo po. Sa verse 28, malapit na sila sa kanilang patutunguhan at si Jesus, saan ba sila tutungo? Kunyari, saan po? Sa Pura. Pura. Pero dito, no, sabi niya, malapit na sila sa kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Si Jesus, alam nila kung saan sila dapat pumunta. Pero may ugali si Jesus, nakakapanibago to, iiwanan ka niya. Iiwanan ka niya. Hindi natututunan to, hindi nalalaman ng ibang tao po ito eh. Sa kanilang takbuhin, sa kanilang lakad, ang usapan, sa Pura sila pupunta. Hindi ba? Kunyari, nakukuha niyo mga kapatid? Amen. Kasama nila si Jesus. Pero, ang nakalagay po rito, verse 28, malapit na sila sa kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa. Teka, Lord, dito tayo pupunta eh. Bakit dumidiretso ka pa? Lord, hanggang dito lang tayo. Ito ang patutunguhan natin. Bakit dumidiretso ka pa? Hindi na ba napapansin mga kapatid? May time, kahit Krisyano ka, mukhang iniwan ka na. Asa na siya? Asa na ang Diyos? Asa na ang Panginoon? Asa na si Lord? Akala ko ba ang sabi, di ako iwanan, di ako pababayaan. Pero bakit dito, iiwanan ka ni Jesus? Malapit na sila sa kanilang patutunguhan at si Jesus ay magpapatuloy pa ng lakad. Diretso siya. Tanungin mo yung katabi mo, tanong mo. Tanungin mo siya, sabi mo, mukha ba akong iniwanan? Mukha ba akong iniwanan? Sa ganito, may naiisip akong kanta eh. Ano ba yung kantang yun? Tulungan niyo ako. Isang babalikan, isang iiwanan. Huwag mo na kantahin, kami na lang. May plano ka pa maging singer eh. Hindi, ito po yung sinasabi ng Biblia. O dito, verse 28, Lucas 24. Verse 28, malapit na sila sa kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, iiwanan ka ng Diyos. Daming ganyan. Akala ko kasama ko ang Panginoon. Akala ko kasama ko ang Diyos. Yung pala sabi nito, iiwanan ka. Iiwanan ka. Kaya ano, itsura? Kababanggit lang natin kanina, mukhang iniwanan. Mukhang iniwan.
Yung ibig mong sabihin kasi na hindi ka iwan ng Diyos, hindi ka pababayaan. Totoo yun eh, pero may kondisyon dun. Eh bakit dito? Ang sinasabi niya. Nakukuha niyo mga kapatid? Yes. Iiwan ka. Iiwanan ka ng Panginoon. Kaya akala mo, kasama mo ang Diyos, yung pala, iniwan ka na. Bakit? Anong gagawin ko? Ayoko tumuloy kapag di ko kasama ang Panginoon. Ayoko magpatuloy. Alam niyo ba, kanina binanggit ko po sa inyo na may mga problema po dito sa mundo na kaya hindi mo masolusyonan kasi hindi mo pa alam ang solusyon. Tama po ba? May mga problema rito. Ano kayang gagawin ko sa pamilya ko? Anong kayang gagawin ko sa mga utang ko? Ano kayang gagawin ko rito sa sakit? Ang hirap ng kabuhayan. Anong gagawin ko rito? Nag-try ka naman magtrabaho kaso hindi ka nga tamad eh. Pero wala lang swerte. Hindi talaga matamaan, talagang hindi masolusyonan. Eh dito po, mahirap hindi kasama si Jesus sa buhay. Tingnan po natin kung anong ginawa nila. Gusto niyo pong malaman? O eto, ginawa nila. Ngunit siya ay... Asa si John? Dito po ba si John? Ayun. Jolly ka nga muna sandali. Sulitin ko yung pagpunta mo rito sa Tarlac. Ito, taga Montalban to eh. Dumalaw dito eh. No? Ito si Pastor Joe. Siya po ay... siya ang pastor ng Montalban. Huwag niyong gagalitin to. Dagdagan kayo nito. Laking tao eh. Oh. Kasi dito, si Joe po ay kailangan ng umuwi. Hindi totoo po. Tama? May trabaho pa to eh. No, kasi part-time siya. Na kailangan niyang bumalik. Pero, ganito, alas 4 dapat may trabaho ka, no? Oh, yan. Eh, pinigilan ko. Oh, sabi ko, hindi, mamaya ka na. Mamimiss kita. Nagpaalam na sa akin kanina eh. Nakukuha niyo mga kapatid? Amen. Pinigilan ko. Ito po, sinasabi sa verse 29. Ngunit si Jesus ay pinaka-pigil-pigilan nila. Gusto mong hindi ka iwanan ni Jesus? Gusto mo ba na hindi ka iwan ni Jesus? Pigilan mo, huwag kang aalis. Dito ka lang, tapusin mo itong service hanggang bukas. Huwag kang aalis. Kasi kunyari aalis ka na. Huwag kang aalis, huwag. Huwag kang aalis, Joe. Si Jesus, pinipigilan. Pag nakikita mo nang wala ka ng simba, hindi. Ilang linggo na ako din nagsisimba, kailangan ko na magsimba. Wala na akong prayer. Hindi pwede. Kailangan ko mag-pray. Si Jesus, kasi iiwanan ka ni Jesus. Payag ka ba? Payag ka ba na iwanan ka ni Jesus? Pigilan mo. Gumawa ka ng paraang mapigilan si Jesus. Magsimba ka. Hindi katulad ng iba, sila pa ang gustong lumayo kay Jesus. Dadalawin ng pastor, yung pastor tatakbuhan. Tataguan. Mawawala talaga si Jesus sa'yo. Kapag ka ikaw ang lumayo kay Jesus, mawawala siya talaga sa'yo. Ang Diyos po, hindi natin matatapos ito kasi pero ang Diyos ay gusto niya, hinahanap siya. Seek and you will find. Knock and it shall be open. Yan, di ba? Si Jesus po, ang Diyos, hinahanap yan. Si Benny nga may teaching, the hiding God. Kailangan mong seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things. Ano yun? Nasa ano yan eh? Nasa Lucas chapter, nasa Matthew chapter 6 yan eh. Alam niyo, sinasabi niya, yung kakainin mo, yung iinumin mo, yung dadamitin mo, yung mga kailangan mo rito sa mundo, sabi niya, ibibigay sa iyo yan, unahin mo lang hanapin ang Panginoon. Bakit hanapin? Kasi minsan nawawala eh. Tingnan mo yung katabi, malayo ka na sa Diyos. Anong ginagawa mo?
Nakukuha niyo mga kapatid? Kasi ito po ang ginawa eh. Sa verse 29, sabi niya, ngunit siya, si Jesus ay pinakapigil-pigilan nila. Iiwanan ka ng Diyos. Parang negative itong sinasabi ko, pero positive nga ito eh. Kasi, si Joe, pinigilan ko kasi uwi na. Mabuti nga, nagpunta rito eh. Kaninang umaga. Pero sabi ko, stay pa kayo. Pinigilan ko. O yung iba sa inyo, pinigilan bang umuwi? Yes. Naririnig ko, huwag ka muna umuwi, huwag ka muna umuwi. May time, wala na, hindi mo na maramdaman ng anointing. Habulin mo. Huwag kang papayag na iwanan ka ni Jesus. Tumuloy na po kayo rito sa amin. Andun yung ibebeg. Beg. Sandali. Joe, asan ka na naman? Sulitin na kita. Si Pastor Joe. O sige, Marlon, halika rito. Sino pa bang ano riyan? Asan ba tong si ano? Sino ba si Odette? Tsaka tong si Desiree, halika kayo rito. Si Clifford, nasan ba? Clifford. Yan po. Halika rito, Clifford. Si Eladio, asan siya? Dito ka, Joe. Ayan. O, ito. Lapit kayo mga hanak. Lumapit kayo mga hanak dito sa tabi ni Pastor Joe. Nakikita niyo ba kung gaano kalaki yan si Joe? Laki-laking tao pero maamo yan. No, maamo yan. Ngayon, may papatayin siya, halimbawa. May papatayin. Ngayon, papunta na siya sa papatayin. Anong gagawin niyo? Halimbawa, alam niyo na. Anong gagawin niyo sa kanya? Paano? Oh, anong ginagawa niyong apat na yan? Si Marlon lang ba? Oh, anong gagawin niyo? Meron bang humahawak ng ganyan? Pigilan niyo. Oh. Pigilan niyo. O kunyari, Joe, alis ka na. Oh. Mukhang tayo. Hindi ka mata kaya. Baka may kailangan tumulong para mapigilan si Joe. Mabigat yan. Kaya niya kayong kalad ka rin, tama? Alam niyo, ang sabi po rito sa Biblia, constraint. Sa English Bible, constraint. Ito yung idea na pipigilan mo kasi tatakas. Si Jesus ay niyayakap. Lalo, huwag kang aalis sa amin. Huwag mo kaming iiwanan. Hindi yung pag nakita na yung pastor, tatago na. Mawawala talaga si Jesus sa buhay mo kung ganyan ka. Kasi ganun ang ginawa nila. Si Jesus lalagpas. Pero nakalagay dito, basahin ko nga po dito sa ano Ito maganda ng Bible na Sabi niyo, but they constrained him. Ano ibig sabihin ng constrained? Hindi sila pumayag na mawala ang Panginoon sa buhay nila. Yung iba, 1 taon lang, hindi nagsisimba. My goodness, ano ba yan? Ilang buwan na walang panalangin. Mawawala ang Diyos sa'yo. Magtataka ka, bakit pumapangit ang buhay? Kasi ang sabi rito, constrained. Talagang, may nagwawala riyan. Magpapatayan. Anong gagawin ng pamilya? Hindi ba kanya-kanyang yakap? Para hindi matuloy. Ganun ang ginagawa. Kasi nakalagay dito, but they constrained him. Alis na sana si Jesus. Mawawala na si Jesus. Pero sabi niya, but they constrained. Dito po sa Tagalog Biblia, no? Punta nga tayo rito sa Tagalog ang Biblia. At siya'y kanilang pinigil. Hindi ako papayag, Panginoon, na mawala ka sa buhay ko. Ilan po mga Kristiyano ang wala na ang Diyos sa buhay nila. At marami pong mga taong wala talagang Jesus sa buhay. Malaking problema eh. Kailangan may gawin ka. Hindi pwedeng... Okay na mga kapatid. Thank you. Upo na po kayo. Basahin ko po ulit, tapos mag-change topic tayo. Hindi pwedeng nawawala ka sa simbahan.
Hindi pwedeng nawawala ka sa panalangin. Lumalagpas ang ilang araw, wala kang koneksyon sa Diyos. Mali. Ngunit siya ay pinakapigil-pigilan nila, tumuloy na po kayo rito sa amin. Lord, tumuloy ka sa amin. Tumuloy ka sa bahay namin. Tumuloy ka sa buhay ko. Tumuloy ka sa puso ko. Anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na, kaya't, tingnan niyo po ito, kaya't sumama nga si Jesus sa kanila. Kailangan huwag mong papakawalan ang Panginoon sa buhay mo. Mas nakakatakot yung kumakatok sa pintuan ng puso. Bakit? Nasa labas na pala siya. Bakit? Pinalabas na ng Kristiyano. Kaya si Jesus kumakatok na. Ito na. Anong pakinabang ng pinigilan nila si Jesus? Alam mo, maraming pagkakataon sa ginagawa mo, ang Diyos talaga, iiwanan ka. Maring ka dahil sa kasalanan. Pero, pipigilan mo si Jesus, huwag kang papayag na mawawala siya. Kasi siya ang tutulong sa'yo. Kung lagi mong inaaway ang asawa mo, iwanan ka niyan. At kung hindi ka magpapakita ng mabuti sa asawa mo, iwanan ka niyan. At ganoon din ang Panginoon. Kung hindi ka magpapakita ng mabuti sa Panginoon, iwanan ka niyan. Solo mo buhay mo. Hindi mo kaya. Kasi walang makakakaya. Ang sabi ni Jesus, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. At ito po, ito ang nagawa ng iniingatan nila ang Panginoon na ayaw nilang mawala sa buhay nila. Ito. Sa verse 30, nang sila'y nagkain na, kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at binigay sa kanila. Verse 31, ito na yung lugar na kaya hindi tayo nawawala sa problema kasi mga bulag tayo. Hindi natin makita ang solusyon. Mag-a-abroad ba ako? Magtatrabaho ba ako? Ano ang gagawin ko para mawala ang problemang ito? Hindi makita yan kasi bulag. Pero kung hindi mo paalisin si Jesus sa buhay mo, pipigilan mo ang Panginoon na hindi makaalis sa buhay mo. Kung mapapanatili mo si Jesus. Ano sinasabi nila kapag yung kalapate nakatira sa inyo at maingay ka, ang gulo mo? Ano gagawin ng kalapate? Alis. Kung ako nga, gusto kong lumipat na lang ng bahay dahil naiingayan ako. Alam niyo mga kapatid, kung magulo buhay mo, iiwanan ka talaga ng Panginoon. Kaya huwag ka papayag. Gumawa tayo ng paraang manatili si Jesus sa buhay natin. Amen. At ito na, nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Verse 31, nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Makikita mo na kung saan ang solusyon. Makikita mo na kung saan yung butas, saan ang problema. Tutulungan ka na ni Jesus, bubuksan niya ang mata mo. Bakit? Pinigilan mo siyang hindi mawala sa buhay mo. Mabubuksan ang mata mo. Pero paano kapag pinalagpas mo? Paano kung di mo pinigilan? Malayo ka na sa Panginoon, malayo ka na sa Diyos. Ano? Huwag kang papayag. Nakuha niyo mga kapatid? Kanya-kanya ito. Kanya-kanyang buhay ito. At ito po, sinasabi ko sa inyo, magpapansin tayo sa Panginoon. Magpapansin tayo para tulungan niya tayo. Huwag mong pakakawalan ang Panginoon sa buhay mo. Now, Mark 12, verse 42, verse 41, umupo si Jesus sa tapat ng offering box. Pahiram po, Ate Mirna, sandali lang. Krisha, liga. Puka. Tumingin ka rito nakaganon. Maganda ba? Amen. Sasabunutan kita, isa pa.
Hindi, maganda ba natin nakatingin yung isang tao dyan? Hindi ba ang pangit? Pero bakit si Jesus, ang sabi, umupo si Jesus sa tapat ng offering box? Ang nakalagay dito, sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo. Nasa loob siya ng simbahan at nakatingin, umupo siya sa tapat. Si Jesus to ha. Umupo sa tapat ng offering box. At pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Tinitingnan niya yung naguhulog ng offering. Ngayon, kung masama ito, ba't ginagawa niya? Sa tao, masama, pangit. Pero sa Diyos, hindi. Kasi tinitingnan niya kung sino yung naglalaglag at hindi. At sabi niya gano'n, maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Sa mga hindi po nakakatanda pa, mamera ang ibig sabihin. No? Kung di mo maintindihan yan, ibig sabihin yun ang pinakamaliit na value. Yung 5, 5 mamera. Yung 25, 25 na mamera. Yung piso, 100 mamera. No? Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusings na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sabi niya, psst, lapit kayo, bilis. Ano sabi ni Jesus? At sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit pa kaysa sa kanilang lahat ng mga mayayaman na naglalaglag. Alam ni Jesus yung sakripisyo mo. Alam ng Panginoon yung hirap na dinadaanan mo, yung sakripisyo mo. Nakukuha niyo mga kapatid? At ang isang meaning nito, sige, thank you, Iha. Puka na. Ang sabi niya ganon, sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Yung simbahan natin, magbigay nga tayo ng electric fan kasi mainit. Ano ibibigay natin? Yung luma. Ang ibigay natin, bibili na lang tayo ng bago, yung luma ang ibigay mo. Nakakita na ba kayo ng matandang electric fan? Yung lolong electric fan, kapag sinindihan mo, pag nag-swivel, gumagano. Natatandaan niyo yun? Yung nanginginig, yung bulok, yung malapit ng masira, yun ang ibibigay sa simbahan. May mali. Nakukuha niyo mga kapatid? Tawagin mo si pastor, bilis! Bakit? Kasi mapapanis na yung ulam. Kung kailan mapapanis na, yun ang ibibigay mo sa pastor. Sabi niya, kung anong ginawa mo sa mga taga-simbahan ay ginawa mo sa akin. Nasa Bible yan. At meron pong tinatawag, mga kapatid, na pagtatanim. Kuha niyo mga kapatid. Ay, mag-amen naman kayo. Amen. At sabi niya ganoon, sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang na hindi na nila kailangan. Ngunit binigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Wala nang matitira. At sabi niya ganoon, yun ang ibinigay niya. Sabi ng Diyos, siya ang pinakamalaking nagbigay. At hindi natin matatapos, dito sa Biblia, ang Diyos po ay nagre-record. Amen. Gusto ko lang pong pasalamatan yung mga tao na ang simbahan natin ay, ano ba yan, Paniki, ano pa, Moncada, ano pa? Bataan? Ang layo mo, brother, nasaan ka ba umating? No? Kanina ka pa eh. Bataan. Yung Tarlac lang ang pinag-uusapan. One day gagawin kitang pastor doon. No? Ano yan? Moncada? Maluwid? Ano ba? Herona? Paniki? Lapas? Santa Ignacia? Santa Barbara? Anao? Ha? Likab? Tarlac City?
Santa Ignacia, Victoria, Kamiling, at Bataan. No? Sige, pagbigyan na natin. At Bataan. No? Alam niyo po, nababalitaan ko, merong mga tao po na nagbibigay ng ulam eh. No, na minsan meron po yung nabalitaan ko na meron, lalo na nung pandemic, nagsasabit ng ulam sa gate. Wala silang pakialam kung sinong, hindi na nila pinapakita, pinapaalam kung sino sila, basta kakilala. Minsan kapitbahay, binibigyan sila. Sa palagay niyo, baliwala sa Panginoon yun? Sabi niya gano'n, alam niyo nakalagay sa Biblia, magbigay lang kayo ng isang basong tubig sa mga propeta, ay tatanggap kayo ng gantimpala ng propeta. Yung malasakit, yung magandang loob, yung minsan dalhan mo si pastora, dala mo si pastor, yung minsan magbibigay ka ng isang salop ng bigas, akala mo sa tao mo ginagawa yan? Hindi. Sa Panginoon mo ginagawa yan. At alam ni Jesus kung gaano kalaki ang tinutulong mo. Ang tao makakalimot. Pero yung ating Panginoon, hindi nakakalimot sa ginawa mo. Nagtatanim ka lang at one day, aani ka. Kaya wag po kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Akala nila parang mga bata lang ito. Hindi katulad nito. Alam niyo po ba na itong sabay ibang pastor nandun sa likod eh. Alam niyo po ba itong mga worker na to, itong mga bata na ito, iniwan nila ang pamilya nila para puntahan kayo. Iniwan nila ang pag-aaral nila. Pwede silang mag-aral. May mga sponsors yung mga yan. Yung iba, nakukuha niyo mga kapatid. Iniwan nila ang sarili nilang pangarap para kayo po ay ma-soul win. Iniwan nila yung maganda nilang buhay doon para kayo po ay mapastoran. Iniwan nila yung chance nila na makapag-abroad, kumita ng malaking pera. Pinagpalit nila yon para kayo po ay mailapit sa Panginoon. Sa madaling salita, nagsakripisyo po yung mga yan. Ganon kalaki ang trabaho na iniwan nila para kayo po ay mailapit kay Jesus. Nakikiliti po ako na nalulungkot ako, no? Andito po si Ate Mirna, si Kuya Willie, sila po ang magulang ni Pastora Mean. Alam niyo po, may kwento ako sa inyo. Meron po tayong worker na pinadala po doon sa malayong lugar. Ngayon, yung bahay nila sa Manila ay kinontak siya. Ang biyahe po niya, Manila to probinsya na pinapastoran niya ay 4 na oras. Ang sabi po nung ate niya, umuwi ka muna, mamamasyal kami. Pinapauwi yung worker kasi wala raw magbabantay ng bahay. Ganun ba kababa ang pag-worker? Ganun ba kaliit ang tingin sa pag-worker? Kasi mamamasyal yung kuya, umuwi ka muna rin sa pag-worker mo, magbantay ka ng bahay, mamamasyal lang kami, pagdating namin, tsaka ka bumalik. Ganun ba? Baliwala lang ba? Paano kung nag-aaral ka o nagtatrabaho ka, mapapauwi mo ba yan? Pero ganun po kasi ang tingin ng iba. Hindi ko nila lahat. Pero ganun ang tingin ng iba sa mga manggagawa. Parang walang ginagawa. Hindi lang nila alam kung gaano kahirap ang dinaanan nila, gaano kalaki ang sinakripisyo ng mga batang ito para ilapit lang kayo kay Jesus. Kaya kapag dumating po ang panahon na kayo po ay mapuntahan nila, huwag niyo pong tatakbuhan. Dahil sa inyo, simba-simba lang, sa kanila, sakripisyo na ng buhay ang iniwan nila. Nakukuha niyo mga kapatid. At ako po ay nagpapasalamat dahilan sa may mga tao po na talagang
naintindihan yung mga sakripisyo, yung hirap nila at sila po ay sumusuporta. Alam nyo, yung pagpunta nila sa bahay nyo, pinatuloy nyo at pinainom nyo ng tubig at yung tubig ay may kulay pa. Ang pangalan ng tubig ay Coke. Binigyan nyo pa ng halo-halo. Yung iba, binapadalhan pa ng prutas. Alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na yon ay malaking bagay sa Diyos. At yun po ay hindi kakalimutan ng Panginoon dahil yun po ay tanim ninyo. Pakikamayan nga yung katabi, sabihin natin salamat sa iyo. Ayan. Kaya, dito po sa ginagawa po natin, tayo po ay nagtatanim ng mga simbahan. At ang kailangan po sa simbahan, hindi na po tayo naka-live, ito po ay puputulin ko, i-edit ko. Ang kailangan po natin dito ay mga manggagawa. Ibig sabihin mga worker. Ano ba itong mga worker na to? Meron po tinatawag na full-time worker at saka part-time worker. No? Anong ibig sabihin ng full-time? Di katulad ko, yung buhay ko, pagkatapos ko mag-aral, dire-diretso na ako nag-worker. Full-time worker ako hanggang sa nagpastor na. Hindi na ako nagtrabaho, hindi na ako naghanap buhay. Umaasa na lang ako sa Diyos na tutulungan ako ng Panginoon, pero yung mataas na pangarap, wala na yun. Sa bagay, pinakamataas ang pangarap ko. Bakit? Kasi abot hanggang langit. No? Ang paglilingkod sa Panginoon ang pinakamataas na pangarap. Pero meron pong tinatawag na part-time worker. Eto na yon. Ano pang pangalan mo? Micaela po. Micaela? Taga saan kayo ha? Kamanggaan. Ay, Mangkada po. Mangkada. Ilang taong ka na? 14 po. 14, nag-aaral ka? So, Anong year ka na? grade 9 po. Grade 9. Ayan. Plano mong mag-college? Yan ang gusto mo, no? Anong course ang gusto mo? Hindi ko po. Wala pa. Pero may plano ka. Sinasuggest ko sa iyo, advanced vulcanizing. Kasi at least advanced, di ba? So, grade 9. So, ilang taon pa? 14. Hindi. Grade 9, ngayon ka grade 9, ano? Grade 10, grade 11, K-12. Ayan, no? Sa 3 taon pa. Ang plano po ng Rema ay ganito kasi hindi po kami tumitigil ng pagtatayo ng simbahan at ang kailangan po sa simbahan ay mga manggagawa katulad po nila, no? Ngayon, merong part-time, merong full-time, pero meron po yung tinatawag na by schedule. No? Ano ibig sabihin nito? Bago ka mag-college, no? Pagkatapos mo ng meron pa bang K-12 hanggang ngayon? O tatanggalin na? Wala na ba? Meron pa? Meron pa. So, meron. Ngayon, bago ka mag-college, pwede bang pahiram ng 6 months mo? Bago ka magtuloy sa kolehiyo, pwede bang magpahiram? Pahiram mo, parang community service lang. Parang bumagsak ka lang. Na pwede bang pahiram ng 6 months mo, ikaw ay magwo-worker, may bubuksan na simbahan dyan, doon ka ilalagay full-time at pagkatapos mong matapos yung mabigay mo yung 6 months mo, babalik ka na ngayon sa college. No? I-donate mo lang yung 6 months. Actually, hindi nga 6 months, 4 months lang yun eh. Napahiram naman ng 6 months mo bago ka magpatuloy sa plano mo sa buhay, bago ka magpatuloy sa gusto mo sa buhay mo, pwede bang i-donate mo na lang yung 4 months mo na pagkatapos mo mag-high school, mag-worker ka muna. Ngayon, may mga simbahan po rito na bubuksan pa. Ang plano po rito ay Ramos. Isa pa yan. Dapat kasi mauuna ang Ramos. Ang nangyari, ang pura ang na... Tapos, meron naman, dito po sa Cagayan, kabubukas lang, at may plano pa na magbukas dito sa Batangas, Bulacan, Nueva Ecija. Ngayon, hindi po mabubuksan yan kung walang magkukusang loob, volunteer, nakaschedule na worker, hindi siya mabubuksan. Kaya, pwede po ba nahihingi kami sa mga miyembro po ito ng actually 4 months lang. Pagkatapos mo mag-aral, ikaw ay magpapadeploy, dadaling ka bilang worker doon, wala kang alalahanin sa pagkain, kami magpapakain sa'yo.
Kung ikaw may magkasakit, kami magpapagamot sa'yo, no? Tutulungan mo na makapagsimula ng simbahan. Hindi ka namin pagtuturuin pa, hindi mo pa alam yan eh. Pero kasi, yung tutulong ka lang mag house to house, tutulong ka lang na umabot sa mga tao, kung ano lang ang kaya mo, yun po yung hinihingi ng simbahan. Nakukuha niyo mga kapatid. At wala po kaming pinipiling tao kasi tumatanggap po kami kahit lola. Sabihin mo nga sa katabi mo, lo, sapul ka. Kami po ay nahingi, no, kusang loob ito, hindi pilitan, hindi po ito puwersahan. Ito po ang isang paraan para maabot natin ang mga tao. Bakit kasi? Meron po kasi tinatawag sa Biblia ang impyerno. At ayaw natin silang pumunta ron. No? At every summer camp, yun yung summer camp natin dati, every July camp and every believers camp, kami po ay tumatanggap ng mga payag na magpagamit. No, may tatanggapin ka namang allowance kasi kailangan mo rin bumili ng sabon. No? Hindi namin sinasabi na humingi ka pa sa tatay-nanay mo. No, at pipilitin namin na kapag katapos ng term mo, halimbawa magpo-4 months ka na, matatapos na, pipilitin ka namin patabain. Para pagdating mo sa bahay, nakaready ka ng elitsyon. Joke lang yun. Hindi ka namin pababayaan. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, may mga tao po na natikman nila ang paglilingkod sa Panginoon, natikman nila ang pag-worker at sabi nila gusto kong magpatuloy. No, katulad ko po, pagkatapos ko mag-aral, nagtuloy-tuloy na ako. At hindi na ako tumigil magmula nun. Nag-aaral ako, part-time worker ako nun. No, na-deploy ako doon sa school namin. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy na hindi na ako tumigil. Nasa sa'yo na yun. Hindi ka namin pipilitin doon. Pero nakikita ko kasi mas mahalaga ang kaluluwa ng mga tao kaysa ron sa kikitain mo. No? Papakita nung nga yung katabi. Kinakausap ka ba ng Diyos? Hindi po, kung halimbawa ikaw nag-aaral ka ngayon, hindi ka namin kukunin kasi nga tapusin mo muna. No, hindi maganda yung, at least maganda bago ka pumasok sa isang bagay, may natapos ka na. So, kung ano ang pangalan mo ulit? Micaela. Ngayon, Micaela, kung gugustuhin mo, mag-usap kayo ng Panginoon, ang Diyos ang gagawa ng paraan para payagan ka. No, hindi naman persahan ito na pagkatapos mong mag-aral, baka sakali na ikaw ay pwedeng mag-worker. Dito lang sa local yan. Local lang ng Tarlac yan. No? Tapos maramdaman mo, maranasan mo kung paano ang maging worker ng simbahan hanggang sa kung ikaw ay magustuhan mo, magtuloy-tuloy ka. Yan, yun po ang naging desisyon ko sa buhay ko na ako ay magtuloy-tuloy ng mag-worker. Paano yung pangangailangan ko? Ang Diyos po ay hindi nagkulang sa akin. Alam niyo po ang nangyari? Tapos na ako eh. Tatay ko, nagkasakit, walang gamot na. Lola ko, nagkasakit, hindi makita ang sakit. Ano kaya yun? May sakit na hindi makita ang sakit. Sakit-sakit ng tiyan niya. Ginagawa po ng doktor, ini-injection na lang ng pampatulog para hindi na mag-iiyak. Yung kapatid ko, may sakit din, hindi rin makitang sakit. Sabay-sabay sila. Alam niyo po, umubos ng pera yun. Lahat ng pag-aari namin, nabenta na. Maliban sa isa, yung lupa doon sa simbahan natin sa Baler, yun, hindi ibebenta. Kasi bili ng nanay-tatay, bago sila namatay, huwag ibebenta yun. Kasi doon nakatayo yung simbahan natin sa Rema. Kaya hindi mo pwedeng galawin yun. Pero dumating po ang time ng negosyo namin, nalugi. Pamilya ko nasa ospital, wala na kaming pera, baon sa utang. Tapos ako ang panganay, ako ngayon ang full-time worker. Anong gagawin mo?
Alam niyo po, lahat ng mga tao nagsasabi, iwanan mo na ang paglilingkod mo sa Diyos, yung pamilya mo ang paglingkuran mo. Tatay ko may sakit, 4 na doktor ang may hawak, mga espesyalista, inubos lang ang pera namin, hindi gumaling. Anong gagawin mo ngayon? Ano ang silbi ng paglilingkod mo? Ano ang silbi ng pag-full time mo? Ano ang silbi ng pag-worker mo? Dahil nag-full time worker ako. Alam niyo mga kapatid, paigsain ko po, hindi ko iniwanan ang ministry. Nagpatuloy ako maglingkod. Kasi sabi ko, alam ng Diyos na dadaanan ko ang mga problemang ito. Pero sabi niya sa akin, mag-worker pa rin ako. Alam ko. So ano po nangyari? Hindi ko iniwan ang pag-worker. Umasa ako sa Diyos na ang Diyos ang magpapagaling sa tatay ko dahil hindi mabibili ng pera yun. Wala nga gamot eh. Tinubuan po ng tumor ang tatay ko sa likod at kalahati ng katawan niya, hindi na niya magalaw. At sabi po ng doktor, kahit operahin natin, tanggalin natin ang bukol, yung tumor sa likod ng tatay mo, walang kasiguraduhan na siya ay gagaling. Anong gagawin mo ngayon? Aasa ka sa Diyos at sa pangako niya. Ano po nangyari? Hindi naniniwala ang doktor, yung tatay ko po, gumaling. Lumakad. Yung lola ko na hindi makita ang sakit, gumaling, nakapag-abroad pa. Kinuha ng bunsong anak niya. At yung kapatid ko na hindi makita ang sakit, gumaling. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Nakukuha niyo mga kapatid? Huwag mo lang paalisin ang Diyos sa buhay mo. Huwag mo lang paalisin ang Panginoon na mawawala ng Diyos sa'yo. Kasi sa panahon kailangan mo siya, tutulungan ka niya. At sa parte ko, nagtanim ako. Ano ang tinanim ko? Itinanim ko yung time na meron akong pera, hindi ko kinalimutan ng Panginoon. At nung time na malakas ako, no, hindi ko kinalimutan ng Panginoon, ibinigay ko. At anong kapalit nito? Niligtas niya ang pamilya ko. Kikilos ang Diyos. Bakit? Kasi may tinanim ka eh. Hindi ka naging madamot. Nung time na kailangan ka ng Panginoon, ibinigay mo ang kailangan niya. Ano yun? Yung buhay mo. Mas lalo pa kaya ngayon. Ngayon kailangan mo ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Nakukuha niyo mga kapatid? Ayan. Okay, sige, sabihin mo nga sa katabi mo. Upo ako ha. Sabihin mo sa katabi, tingnan mo nga. Tingnan mo yung katabi mo. Ano, mag-worker ka na. Eh kami po ay tumatanggap kahit lola. Dahil actually, meron po tayong simbahan sa nga ba yung bato mo? Yung kay Ate Arlene. Sa Pinugay. May simbahan tayo rin sa Pinugay. Eh, lola po, yung may hawak yung pastora doon. Pero dati, bago po siya ang alam ko, nag-worker dito yan sa Maluwid eh. Tama ba ako? Si Ate Arlene, yung pastora po sa Pinugay, nag-worker din dito, lola yun. No? At kamayan mo ngayon katabi mo at sabihin mo ganun, congrats. Salamat sa itinanim mo. Ayan, sige po, last po nabanggitin ko sa inyo, ito. Kapag nakita nyo si pastora nyo, no, kasi mas madalas sa babae ang pastora dito eh. Sabi nila, bakit ang daming babae? Paano? Ayaw ng lalaki. Mas matapang yung babae. Mas pumapayag yung babae. No? Sabi mo sa katabi mo, pag nakita mo si pastora, bilang mo ng ice cream. Magtanim ka naman, abutan mo. O kaya kung gusto mo, medyo malaki-laki, pare-band mo. No? Kasi walang mga sweldo yan. Naku mga kapatid, dito po sa Rema, lahat ng pastor, walang sweldo. Ang lalakas nga ng loob na magpastor kasi wala silang sweldo rito. Hindi tumatanggap ng sweldo, hindi na tumatanggap ng allowance. Bakit? Hindi naman pwedeng walang allowance. Bakit? Walang panlagay sa kilikili, babaho yan. Bukod yan, meron pa silang, kailangan pa nilang mag-Facebook. Di ba? Misa kailangan pa ng, siyempre kailangan mo ng load. Kailangan din ng toothpaste yan. Kaya kailangan bigyan mo ng allowance, pero hindi ka makakabili ng Ferrari sa allowance na yan. Wala, lahat po ng pastor dito sa Rema, lagpas tayong 150 churches ay walang sweldo.
Kaya kung sasabihin mo, puro pera-pera, wala nga eh. Hindi yun ang dahilan. Lahat kami pumasok sa ministry, hindi kami umaasa na bibigyan kami. Wala pong natatanggap yung mga yan. Na sweldo. Allowance, meron. Sabi ko nga kasi kailangan din nilang bumili ng toothpaste. Kailangan din nilang bumili ng toothbrush every 2 months. Bakit? Maghihiraman pag hindi. Hindi pera ang dahilan kung bakit sila naglingkod sa Panginoon. At maganda lang na tayo ay magtanim sa kanila from time to time. Hindi mo tayo maghihirap dun eh. Kuha niyo mga kapatid. Sabihin mo sa kanila, sa katabi mo, si pastor wala nang panlagay sa kilikili. Paano mo nalaman? Sabihin mo, nakaamoy ko. Ayan. Ano ba naman kung dalhan mo rito ng ano ba? Kalamansi, ano pa? Anong tawas? Ikaw kanina ka pa eh. Bakit tawas? Bakit na tayo napunta sa tawas? Ikaw talaga. Subok-subukan yung gawin yun. Tatitiwalag kayo niya. Ano pang magandang dalhin? Mangga, ano pa? Ano po? Ano magandang ibigay kay pastor? Labong. Labong ba? Malunggay. Malunggay. Ayan, tapos hanggang sa dumating ang time, sana merong mag-igib. Abay, balik ba na meaning yan? O, tapos mamaya, pastor, nandito ako, magsisibak ako ng kahoy. Aba, iba ng motive mo. Meron ba nagsisibak ng kahoy na rito? Kikilatisin natin. No? Ito mga kapatid kumbaga, bukod dyan, ito po, paalala ko sa inyo, kaibiganin niyo yung pastor niyo. Dapat close kayo, dapat best friend niyo yung pastor niyo. Hindi yung kayo ang kasamaan ng loob ng pastor niyo. Pag nakita niyo si pastor, nakasabi niya, minsan may mga miyembro na ang tingin sa pastor, sila yung impacto sa buhay nila eh. Bakit? Kasi pakialamero. No, hindi. Kayo, maging best friend po kayo ng inyong pastor. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga pastor po, may kakayanan silang makita ang future niyo. May mga power yung mga yan. Alam nila kung ano ang mangyayari sa miyembro. Halimbawa, sabihin natin, o ikaw, ilang taon ka na? 11. Ilan na anak mo? Wala pa. Ngayon, kung ka-close mo yung, taga saan ka ba? Mangkada, magkakasama kayo, no? Ngayon, ito malaki yung mata eh. Ngayon, siguro ikaw sa school nyo, ikaw yung number 1 noisy. Okay, ano ba pangalan mo? Ha? Raymart? Santiago? Ay, de. Halimbawa, kay Yeyen ba to? Kay Yeyen, Halimbawa, sabihin natin, naging best friend mo si pastor nyo, si Pastora Yeyen. Pag may problema kang dadaanan, hindi pwedeng hindi niya malalaman. Malalaman niya yan. Masasabi niya sa iyo kung ano dapat gawin. Hindi, totoo po. Itong mga pastor na to, may power yung mga yan. Nalalaman nila yung mangyayari sa buhay nyo. Ipapaalam ng Diyos sa kanila, basta hindi mo kalaban ng pastor mo. Paano ko ba sabihin ito? Nahiya akong magsabi, paano ba? Sabihin ko ba to? O hindi ko sabihin? Siyempre, sinabi ko na, di sasabihin ko na. Kapag kakaliwain kayo ng mister niyo, malalaman nila. Sasabihin nila sa inyo yan. Walang mangyayari sa mga miyembro na hindi muna nila malalaman dahil chinichismis ng Diyos yan. Yun po ang kagandahan, nakaklose ang pastor. Alam niyo po dito sa Rema, wala pong ikakasal dito na hindi ko malalaman. Kahit na itago mo sa akin yan, kahit magtanan ka, hindi pwedeng hindi ko malalaman yan. Dito po sa Rema, basta ikakasal ka dito, magtatanan ka, malalaman at malalaman ko yan. Bakit? Sinasabi ng Diyos yan. Yun ang kapangyarihan ng Diyos na binibigay sa mga pastor. Minsan yung mga pastor, di ka mabibig. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, alam ni pastor, kung may kasintahan ka, hindi mo malilihim yan.
Bakit? Kasi kapag ikaw ay naging anak na ni Jesus, may ilalagay siyang tagapag-alaga sa iyo. Sino yun? Yung pastor. At yung si Lord, sasabihin niya, yung miyembro mo, yung anak ko, ay nakikipagligawan na. Itchichismis yan. Dito po, ganito po tayo rito sa Rema. Walang problema darating sa iyo na hindi mo na ipapaalam ng Diyos. Yan ang kagandahan ng may pastor. Aalagaan ka ng pastor. Sasabihin ng Diyos sa pastor mo, yung ayaw mong pakinggan kasi matigas ang ulo. Kasi yung pastor mo, malalaman at malalaman niya. Hindi para maging killjoy siya, kung hindi para ingatan ka. Amen? Matatago mo yan sa magulang mo, matatago mo yan sa kaibigan mo, matatago mo yan sa best friend mo, pero hindi mo matatago sa Diyos at sa pastor mo. Yun po ang kagandahan ng may pastor kasi merong nagpapaalala sa iyo. Pag nawawala ka, merong pumupunta sa iyo. At higit sa lahat, merong nananalangin sa iyo. No? Kaya, muli po, hindi ko naman sinasabi ngayon, pinapaalalahanan ko lang po kayo, nagpapaalala lang ako na kung kayo po ay may time, kesa mag-standby kayo, kesa hinihiling ko po na baka pwede po kayong magbigay ng 4 months after nyo mag-aral. Ngayon, kung wala kang klase, hindi ka nakapag-aral, mag-worker ka na lang. Malalayo ka pa sa mali. No? Aalis ka nga lang dito sa Pura o dito sa Tarlac at baka ililipat ka, i-deploy ka, dadaling ka sa ibang simbahan natin at doon, matututunan mong maglapit ng mga tao sa Diyos. No? Actually nga, kahit lolo, tumatanggap kami. No? Kesa, ikaw ay maging tigas. Ano ba ibig sabihin ng tigas? Tigasaing, tiga-ubos ng ulam ng kapitbahay. Kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, eh magtanim ka na lang. Itanim mo yung 4 na buwan ng buhay mo. Amen po ba? Ayan, kaya tapos, malalayo ka sa mali at malalapit ka pa sa Panginoon. At kung ano man ang itanim mo sa simbahan, ay, asan ba? Sandali. Odette, halika nga rito. Kuya, halika rito. Lapit kayo. Desiree, halika. Lapit kayo. Para kayong para kayong wasabi. Alam niyo yung wasabi? Maghari ka, maghari ka. Taga saan ka? Montalban. Ngayon, after mo mag-aral, nakapanaginip ito eh. Tama ba? Napanaginipan niya na tinatawag siya ni Jesus. Ngayon, nag-worker na. No? Eh, gano'n ba katagal na worker na? 2 years na. 2 years na. No? Saan ka ba dati? Parang 2 years na worker ka. Kwento mo. Bulacan po. Tapos Rizal, tas dito po. Rizal? Bulacan, Rizal, tas dito po. Gano'n ka katagal sa Bulacan? 7 months din po. Saan yung sa Rizal? Sa Del Monte. Sa Del Monte. Taga-Ron ka eh. Taga ano ka? Taga Montalban ka. Opo. Tapos nag-worker ka sa Del Monte po, Bulacan. sa Bulacan, tapos sa Rizal. Sa Rizal po, tas dito po sa Bulacan po. Ayan, so magto 2 years, no? So magto 2 years ka na, meaning, pwede na pong magpastor to. Tutulungan ka lang namin. No? Sabihin natin, uy, Pastora Krisha. Huwag ka muna mag-aasawa, ha? May nanliligaw ba rito? Ha? Mag-usap tayo mamaya, ha? Amen? Sino?
tinitingnan ka na masama, oh. O, ikaw, Odette, saan ka ba galing? Sambales. Wow, Sambales. Layo mo naman. Nandiyan ba kayo? Nung nag-worker ito, ang nasa isip ng Diyos, hindi Sambales, Tarlac. Nung na-born again si Krisha, ang nasa isip ng Diyos, hindi yung Bulacan, hindi yung Del Monte, hindi yung Montalban lang, kundi Ampura. Akala niya, ang mundo niya ay hanggang Bulacan na lang, pero malayo pa ang plano ng Diyos. At dito po tayo kay Desiree. Ikaw ay taga saan? Batangas po. Alae. No, Batangas. Pero nung na-born again si Desiree, iniisip niya, hindi Batangas lang, kundi pati Tarlac. Nakuha niyo mga kapatid? Ayan. Asan si Clifford? Clifford, nasan ka? Ayun. Ano? Ito si Pastor Clifford. Saan ka ba na born again? Ito po'y taga Taiwan. Tingnan niyo yung mata. Saan ka ba na born again? Cavite. Sa Cavite. Pero nung na-born again siya, hindi lang Cavite ang iniisip ng Diyos, kundi pati Tarlac. Amin po. At saka ka na bumalik sa Taiwan. Magkakagera na doon, babalik ka pa. No? Tapos, the love of his life. The love of his life. Nasaan? Nasa Ora. Paano yun nalaman? Sinabi pa ng Diyos sa inyo. Ha? Hayaan niyo siya magsabi, nasaan yung love ng buhay mo? Doon. Nasa Porac daw. No. Ayan, no? Ay, dati nandito. Pero nagpalit sila. No? Balita ko kasi, meron siyang iba dun eh. Ba't masaya ka? Joke lang. Nakikita niyo mga kapatid, maaaring dito ka na born again. Maaaring dito ka nakakilala. Pero ang plano ng Diyos, baka sa ibang bansa ka pa. Nakukuha niyo mga kapatid. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Ay, sabi niya, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ito po yung actually ito sa discipleship, no? Sabi ang sino mang hindi magpasa ng sariling cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Yung bigat ng pagsunod natin. Tapos sa verse 28, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayain ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may paggagastos niyon? Okay po. Sabi po niya, pag magtatayo ka daw ng tore mo or sabihin natin bahay, practically pag magtatayo ka po ng bahay mo, kailangang bilangin mo yung laman ng bulsa mo, di po ba? Practical naman po yun. Yan ang common sense. So kung magtatayo ka ng building, ng bahay mo, kailangang sukatin mo, alamin mo magkano ba ang pera mo. Magkano ba ang laman ng bangko mo? Magkano ba ang laman ng yung hawak mong pera? Normal, ganun po. Pero kasi sa pananampalataya natin sa Diyos, hindi po tayo dapat nakabase doon sa kung ano yung hawak mo lang. No? Hindi po tayo dapat nakabase doon sa kakayahan lang natin. Kasi sa totoo lang, ang paglilingkod sa Diyos, hindi tayo nakabase sa kakayahan natin. Pero normally, sa practical na buhay, no, bilangin mo kung magkano yung laman ng bulsa mo kung magtatayo ka. So tulad nito, nagbubukas po tayo kasi ng mga simbahan, inline ito sa proyekto ni Lord dito po sa Rema.
Ngayon kung lagi nating bibilangin yung laman ng bulsa natin, hindi natin maabot yung proyekto. Kasi tignan niyo po okay, tuloy ko muna. Sabi niya, baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos, siya'y kukutyain ng lahat ng makikita nito. Kung hindi mo siya matatapos, sayang. So normally po, pag magtatayo ka ng bahay, bilangin mo yung laman ng bulsa mo, hanggang saan yung kaya, kasi baka pag maitayo mo yung pundasyon, hindi mo matatapos, kasi kulang nga yung pera. Normal po yun. Kalapitin nga po natin, katabi natin, normal po yun. Pero po kasi sa gawain ng Diyos, hindi po tayo dapat nakabase dun sa kakayahan lang natin, kasi hindi nga natin matatapos. Kailangan gamitin natin yung pananampalataya natin. Ano pong ibig kong sabihin po rito? Yung pong proyekto na binibigay ng Diyos sa atin, halimbawa yung paglilingkod natin, kailangan gamitin natin yung faith natin, yung pananampalataya mo, yung pangako ng Diyos. Ngayon, ang ipipilit po natin, ay yung kailangang, yung proyekto o yung paglilingkod mo sa Diyos, yung paglilingkod natin sa Diyos, yung pagtatayo natin ng mga gawain ng Diyos, ang kailangang panukat natin ay yung pananampalataya, yung pangako ng Diyos, hindi yung laman ng bulsa mo, o hindi yung laman ng bangko mo lang. Kasi kung yun ang pagbabasihan natin, hindi natin talaga matatapos. Okay, balikan ko po ulit. Normal po na sa pagtatayo mo ng bahay, normal lang na bilangin mo yung pera mo. Kasi baka pag tinayo mo, pundasyon lang yung naitayo mo. Pero po sa proyekto ng Diyos, sa paglilingkod natin sa Diyos, halimbawa mag-worker ka, magpapastor ka, magtatayo ka ng simbahan, magbubukas tayo ng simbahan. Pero kung ang bibilangin lang natin ay yung pera natin, hindi natin talaga matatapos. Alam niyo po, sa totoo lang, kailangan nating piliting sukatin sa pamamagitan ng pananampalataya, o kailangan ang gamitin nating panukat ay yung salita ng Diyos against doon sa mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Halimbawa, kung mag-worker ka, huwag mong alalahanin yung pangailangan mo. Bakit? Kasi sumusunod ka eh. Kailangan panukat mo ay yung pangako ng Diyos. Tama po ba? Halimbawa, kung magbubukas tayo ng simbahan, huwag nating laging sukatin yung laman ng pera natin. Kasi bakit? Kailangan ang panukat natin ay yung pangako ng Diyos. At pag sumusunod ka na sa Kanya, laging ang panukat natin sa mga pangailangan natin ay yung pangako ng Diyos. Tulad ni David, ang laging panukat niya ay yung salita ng Diyos. Sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Ang mga salita mo, ang tanglaw sa aking buhay, hindi ka ako magkukulang pagkat si Yahweh ang aking pastor. So ang lagi niyang panukat ay yung pangako ng Diyos. Balik ako ulit. Normal po na pag magbukas ka, magtayo ka ng sarili mong bahay, normally, magkano kayo magagastos ko? Pero para matupad natin yung promises ng Diyos sa buhay natin, yung pangako ng Diyos sa buhay natin, kailangan gamitin mo yung meter stick, yung metro ng salita ng Diyos. Alam mo, sabi niya, pag nangihinan na ako, alam mo yung ginagamit kong panukat, Philippians chapter 4 verse 13. Ang lahat ng ito ay nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang panukat ko ay yung pangako ng Diyos. Alam niyo, pag wala na akong pera, ang binabanggit ko lagi yung Psalms chapter 23 verse 1. Ang Diyos ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Laging ang gagamitin ko ay yung panukat, yung salita ng Diyos. Dahil kung hindi ito, hindi ka papasa eh. Pag dumarating na po yung sakit, lagi kong babanggit ng 2 Peter chapter 2 verse 24. Sabi niya, dahil sa mga latay ni Jesus, ako yung magaling na. Laging mayroong kang panukat. Amin po, laging mayroong kang salita ng Diyos. Ito yung dapat mong panghawakan. Kasi kung sa normal lang tayo laging babase, ito kasi yung normal eh, ito yung practical eh, na mayroon ako eh. Kung laging nasa practicality lang tayo, hindi natin matatapos yung proyekto ng Diyos sa atin. Amen po. Kaya sabi niya, balik ako ulit sa verse 30. Verse 31, o sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. Normally, kung ako ay hari, 10,000 lang yung kawal ko, isasagupa ko siya dun sa
20,000 na kalaban, mukhang alanganin namin po. Normal po yun. Sa practical na buhay, laging mong parang yun lagi. Pero ulitin ko po, sa pananampalataya, hindi laging ganun. Amin po. Hindi laging ganun. Ang lagi mong panukat sa mga proyekto na binibigay ng Diyos sa atin, kung maglilingkod ka, laging ang panghawakan mo ay yung pangako ng Diyos. Laging yun ang panlaban mo. So, sasabihin mo, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kahit saan ka magpunta, mga libo-libong anghel, ipapadala ng Diyos sa akin, silang susubaybay, laging meron ka pong pinangahawakan na pangako ng Diyos. So, tulad po nito, ang Tarlac po ay 10 simbahan na, daming tulad din po sa amin, mahigit 10 simbahan din. Alam niyo, ang laki ng gastos. Dati, ang 12 simbahan ay nagre-renta. Mahigit 30,000 monthly ang nilalabas na pera. Nung una, hindi ko pinapansin kasi nakakabayad naman. Pero noong sinukat ko, natakot ako, ganun na pala kalaki. Pero dumating ang time, natutunan po namin na, Lord, hindi. Ang kailangan naming panghawakan ay yung salita mo. Habang sinusunod namin yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos. Kasi yun ang panukat natin. Tulad nito, magpapatayo tayo ng mga church building. Kung panghawakan mo lang yung laman ng bulsa mo at susukatin mo lang, hindi matatapos eh. Normally, ganun naman talaga. Pero dahil lang sa tinawag tayo ng Diyos sa kanyang gawain, kung alam mo na tinawag ka ng Diyos dun sa kanyang gawain, sa proyekto na yon, anumang sinimulan ng Diyos sa'yo, ay tatapusin niya. Amen po. Magtataka ka, magpro-provide na lang ang Diyos na mga tao na kakailanganin mo para matapos ang proyektong yun. Amen po. Magtataka ka, harap ka sa labanan, pero nandyan ang backup ng Diyos. Magtatagumpay ka. So, balik ako po, normal po, sa normal na tao, kalabitin nga ba natin katabi natin, normal ka ba? O, normal naman talaga. Sa normal po, lagi mong bibilangin yung laman ng bulsa mo pag magtatayo ka ng proyekto. Normal yun. Pero kung nakaasa ka doon sa normal, kung nakaasa tayo doon sa normal lang nakakayahan natin at hindi natin panghahawakan yung promises ng Diyos sa iyo, hindi matatapos yung proyekto. Hindi maabot yung pinakaplano ng Diyos sa buhay mo. Hindi mamimit. Ito yung payo ni Jesus. Normal lang. Pero kasi po, ang Diyos po natin ay above normal. Ang specialization niya po ay himala. Laging ang Diyos ay gumagawa po ng himala sa mga buhay natin. Kailangang makita natin iyon. Amen po. At ito po, laging ang natutunan ko pong pinilit. Sa akin, natutunan ko pong pinilit na ang lagi kong panukat ay yung salita ng Diyos. Pagbitin na yung pangailangan ko, lagi kong ang panungkat ay yung pangako ng Diyos. Mayroong certain na ipapagawa ang Diyos sa kanyang mga salita. Kailangan mo lang sundin para matupad yun at yung promises niya ay darating sa iyo. Amen po. Tulad halimbawa, yung binanggit po ni Pastor Boy kanina sa Deuteronomy chapter 28. Sabi niya, if you hearken and listen to my voice, kung makikinig ka at susundin mo ang aking mga salita, sabi niya, pagpapalain kita saan ka man magpunta. Pangawakan mo yun, sundin mo yun. Kahit saan ka magpunta, gagawin kitang pinakauna, hindi ka maghihirap, lahat ng pangailangan mo kaya niyang i-provide, no? Yung mga pangako yun ay dapat nating panghawakan. At kung sinusunod natin na makakaasa tayo na yung mga pangailangan natin ay more than above ba? Isa pang pangako ng Diyos dito, yung seek ye first the kingdom of God. Unahin mo lagi siya. At kung inuuna mo siya, pwede mong panghawakan yung verse na yun. Matapang sa ganun, lahat ng pangailangan mo, yung inumin mo, dadamitin mo, yung kakainin mo, ay darating. Amin po. So may certain na sa pagtupad natin sa mga utos ng Diyos, may kaakibat na pangako upang matupad natin yung mga plano ng Diyos sa buhay natin para sa ikakabuti din po natin. Amen po. So balikan ko po, sabi niya, at kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga
kinatawan upang makipagkasundo. Verse 33, gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Okay po. May mga bagay po na sa pagsunod natin sa Diyos, kailangan nating talikdan. Of course, yung pagganap natin sa kalooban ng Diyos, ang dami pong mga bagay na kailangan mong iwan sa buhay na to. Kayo po ang nakakaalam. Hindi tayo pare-pareho. May mga bagay po na hindi sang-ayon sa Diyos sa mga ginagawa natin. Kayo po ang nakakaalam. Kailangan mong iwanan. So, para hindi makadlang sa pagsunod natin sa gawain ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Ayan, so ulitin ko po, para matupad natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, pag dumarating na tayo sa mga kakulangan, yung kawalan, pag dumarating na yung mga bagay na kailangan nating pangukat ay yung pangako ng Diyos. Kailangan mong mayroon po kayong sandata na salita ng Diyos na pinangahawakan lagi against dun sa mga bagay na dumarating sa buhay natin. Amen po. So normal, susukatin mo po yung laman ng bulsa mo, pero hindi tayo nakabase doon. Ang paglilingkod po natin ay beyond doon sa normal. No, at ang pilitin nating panukat na tayain bago mo po paggagawin mo na yung proyekto ng Diyos, yung pinapagawa ng Diyos, pag maupo ka, titignan mo. Ang aalamin mo ay yung promises ng Diyos, yung salita ng Diyos. Yun yung pilitin nating panukat. Yun yung gawin nating panukat, meter stick. Alam nyo, sobra-sobra lagi. Amen po. Alam niyo yung sa promises, yung salita ng Diyos, sobra-sobra lagi. Laging, hindi lang siya sapat, kundi umaapaw pa. Kaya kung matututunan nating gamitin na panukat ay ang salita ng Diyos, walang hindi matatapos sa buhay natin. Laging nandoon yung balik lagi. Amen po. Masasabi mo na ang Diyos ay Diyos ng himala dahil darating yung mga pangailangan natin. Amen. So, kung maglilingkod ka, huwag mong sukatin yung laman ng bulsa mo. Kung may pinapagawa ang Diyos na proyekto sa iyo, huwag laging nakabase dun sa laman ng bulsa natin. Kung sinabi niya, ipapatupad niya. Amen po. Kung sinabi niya, maglilingkod ka, God will provide. Kung magpapastor ka, and God will provide. Kung mag-worker ka, and God will provide. Magtataka ka na lang, bubuksan ng Diyos yung kalangitan. At yung mga kapitbahay mo, pati yung mga lugar, yung pabor ng tao at ang pabor ng Diyos, darating na lang. Amen. So, kaya nga huwag tayong matakot. Huwag dapat, ang pananampalataya ay hindi po takot. Dapat namumura rito yung malakas ang loob. Lakasan mo ang loob mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. Ito yung dapat na pinakauna natin. Mas malakas ka dapat na sumunod. Mas malakas dapat ang loob mo na sumunod. Matakot tayo na sumuway. Mas pinakamalakas dapat yung loob mo na sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Amen. So, okay po. Sana si Pastora. So, palagpakan po natin yung bawat isa. Amen po. Maraming salamat po, Sir Marlon. So, marami po ba tayong natutunan? Amen. Okay po. So, tanongin mo yung katabi mo, nabusog ka ba? Ang pagkain, literal at spiritual? Amen. So, ito yung kagandahan na meron tayong fellowship, hindi tayo agad umuwi. Bakit? Kasi, natatanggap natin yung mga sagot doon sa mga pangailangan natin, lalo sa mga spiritual na bagay at sa buhay natin na ito. Ano po? Sabi ni Pastor Marlon kanina, ang panukat natin dapat sa buhay ay yung mga pangako ng Diyos. Kasi kahit anong sabihin sa inong sitwasyon, kapag pinaghahawakan mo ng salita ng Diyos, hindi ka mabibigo. Kasi sabi niya, ang Diyos na magpo-provide ng lahat ng bagay. Sumunod ka lang sa Panginoon. Ang panghawakan mo ay ang mga pangako ng Diyos. Hindi nararamdaman mo, kundi ang mga pangako ng Diyos. Amen po? Okay po. So, kaya sabi ni Pastor Boy, magbigay ka ng buhay mo sa Panginoon. Amen? No, imagine natin kung ikaw ay mabubuhay ng 60 years dito sa mundo. Kung pag-akit mo ng langit, tatanungin ka ng Panginoon, ilan, doon sa 60 years na binigay ko sa iyo, ilan doon ang ipinaglingkod mo sa akin? Diba? Pero ngayon, ang hinihingi lang sa atin ay 4 na buwan, 6 na buwan. No?
kung mapapamahal ka sa Panginoon sa paglilingkod sa mga tao, madadagdagan yan eh. Amin po ba? Magiging 1 taon, 2 taon. Bakit? Kasi doon ka na doon mo na nakita na umiikot yung buhay mo. Saan? Sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, di sa langit, hindi ka naman tatanungin ng Diyos, anong natapos mo? Ilan ang bahay mo? Ilan ang kotse mo? Hindi ka tatanungin yung mga accomplishments mo dito sa lupa ay baliwala sa langit, hindi yung kailangan dun. Dito sa mundo, ang buhay natin saglit lang. Pero ang tanong, saan mo ginugugol ang buhay mo dito sa lupa? Amen? Kasi pagdating sa langit yun, for eternity yun eh. Tama po ba? Pero ano yung ambag natin sa Panginoon sa buhay natin? Makapagbigay ka ba doon sa 60 years ba ng buhay mo? Yung kalahati ba doon ay pinaglingkod mo sa Panginoon? O yung buong buhay mo, nilaan mo lang sa mga makabundong bagay. So, ilaan natin ito sa mas makabuluhan. Saan yun? Sa Panginoon. Amen? Sino po dito ang gustong maglingkod sa Panginoon? Magsabi po ng Amen. Alam niyo po, ang sabi ng Matthew chapter 7 sa atin, ang matalinong tao, itinatayo niya ang buhay niya kay Jesus. Saan mo itinatayo ang buhay mo? Kapag, sabi niya, yung taong hangal, itinatayo niya yung buhay niya sa buhangin. Ibig sabihin sa mga bagay na nasisira, natatapos. Pero ang matalinong tao, itatayo niya ang buhay niya sa matibay na bato. At ang bato ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya makikita mo dito pa lang sa mundo kung sinong matalino at kung sinong hindi. Bakit? Anong pinipili mong paglaanan ng buhay mo? Amen? Yung buong buhay mo, inilaan mo sa trabaho? Tumanda ka na sa pagtatrabaho? O kaya yung buong buhay mo, inilaan mo sa pag-aaral? Tumanda ka na sa pag-aaral? Amin po ba, naalala ko isang tao na matay. Pumunta siya ng langit. Pero itong tao to, bagong matay, marami siyang kayamanan sa lupa, nagko-collect siya ng mga golds. Ngayon nung akit siya sa langit, dala-dala niya yung ginto dito sa bag niya. Dito sa likod niya. Ngayon nung mapapasok ko siya sa langit, sabi ng anghel sa kanya, ops. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi niya, papasok ako dyan. Sabi niya, ano yung bitbit mo? Sabi niya, ito yung mga kayamanan ko sa lupa, ito yung mga accomplishments ko sa lupa. Sabi ng anghel, patingin niya. Nung binuksan yung bag, ayun, nakita, puro ginto, puro medal, puro awards, Ngayon, sabi niya, bakit ka nagdala ng... Sabi niya, dito sa langit, ito ay lakaran lang. Bakit? Kasi sa ginto po, ang lupa doon ay ginto. Sa langit, ang lakaran doon ay ginto. Sabi niya, bakit ka nagdala ng semento dito? Bakit? Kasi sa langit, ang ginto ay semento lang. Amen? Kaya nga mga kapatid, ilaan natin ang buhay natin. Huwag tayo magdamot sa Panginoon. Kung kinakausap ka ng Diyos, alam niyo, meron dito sa Tarlac, nananaginip. Sabi niya, nakakita daw siya ng malaking butas. At doon sa butas, nagsisihulugan daw yung mga tao. Tapos narinig niya, sabi niya, sabihin mo sa mga tao na may impyerno. Alam itong batang ito, sinashare niya yung kapitbahay niya, yung kapatid niya, yung pinsan niya, yung sa school niya, yung tricycle driver. Malaman na lang namin, alam na nung mga tao yung share namin kasi na-share na niya. Alam mo, bakit? Kasi baguhan pa lang yan, ha? Tayo pa kaya. Dito sa atin sa Rema, madali sa atin ang marinig ang boses ng Diyos. Amen? At iba sa inyo, mananaginip, Depende kasi yung pagtawag ng Diyos sa atin. Amen? Pero kung tinatawag ka ng Diyos na magbigay ng buhay mo sa Panginoon, sumunod ka. Bakit? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po? Sige po, tayo na po tayong lahat. At worship po tayo sa Panginoon. Sige, kumain tayo. Gabadhatiin ka. Pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, purihin ka.
salamat sa pagsama mo sa amin sa maghapong ito. Tunay nga na ikaw ay tapat at dakila magpakailanman. Kaya mo, Panginoon, na sa mga oras na ito, kausapin mo ang bawat isa, bigyan mo sila ng pinakamataas sa desire na paglingkuran ka, Panginoon. Ilaan namin ang buhay namin na naglilingkod kami sa iyo. Matatan mo kami, Panginoon, na naglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Hindi ganun kadali, pero ang pangako mo sa amin, sasamahan mo kami, Panginoon. Lord, salamat sa bawat isa na nakiisa. Salamat sa bawat isa, Panginoon, na tumulong. Maraming salamat sa suporta, Panginoon, sa pagpuprovide ng anumang pangailangan. Hindi ka nagpabaya, hindi ka nagkulang. Ikaw ang aming pasol at pinatunayan mo yun, Panginoon. Salamat, O Diyos, at sa aming pansamantalang pag-iwalay. Ikaw po mag-ingat ng mga salita na, Lord, tiyanin sa puso namin, Panginoon. Ito po ay patuloy namin maalala at maisabuhay na sa gayon makapamuhay kami na nakalulugod sa iyong harapan, Panginoon. I-cover mo kami ng banal mong dugo at mga anghel mo mag-iingat sa bawat isa hanggang sa ang bawat isa ay makarating ng ligtas at safe, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Salamat, O Diyos, at sa ilang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagsamba. Ito po kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po at happy anniversary po sa atin. Ano? Yan. So sa mga